Ay, gandang hapon po muli. Ito po ang ating uling programa, si Jun Palacol, sa ating programang Kontrapunto. Tulad ng dati natin nakagawian, tayo muna hinging ng gabay sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa akin na makarating po sa lugar na ito ng matiwasay, ligtas sa sakuna, ganun din po sana sa aking pagbabalik, ganun din po sa aking mga kasamahan at sa programang ito, na ang layunin lang po namin ay makapagbigay ng aming kuro-kuro sa mga pangyayaring sa ating kalibutan, sa ating komunidad upang makapagbigay ng damdamin at saloobin upang maunawan po natin ating mga kababayan at doon po sila pag-isip ko ano pong kanilang mai-contribute sa ikabubuti ng ating lipunan. Ito po ginagawa namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon si Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Ayun po, tuloy po ulit tayo sa ating programa. Hindi po mawala-wala itong issue sa Ateneo. Na yun kakasuhan na yata itong si Coach Ted Baldwin at mga kasamahan pa. Marami nagtataka bakit pati mga kasamang yung mga tumutulong lamang sa team building, mga water boy, errand boy, ba't nakasama pa? Kasi ang paliwanag po doon, nag-crossover na ho yung kanilang training nila, activities, at team building nila, nag-crossover na ho sa hazing. Bakit nag-crossover? Kasi kapag pala na-expose pala sa force calisthenics, yung po may mga physical exertion po at na-express sa mga weather, yan po pala pumapasok at para pang meron pang elimination yan o kaya ma-retain ka. Kasi para sa hazing, kinakailangan tumagal ka ro sa hirap na ipapadama sa'yo. It's either physical or mental. Sapagkat yun ang kinakailangan para ka makuha Kasi sabi nga po yata dito sa 20 mga nirecruit, kaya 15 lang dito ang matitira. So hindi mawawala ho yun. Kaya para bang may force training sila na kailangan pagbutihan nila. Para meron silang pagbutihan nilang kalang training, kundi hindi sila matatanggap. Ayun, itong mga waterboy kasama nila, dahil sa hazing po, kapag may mga tao nakasama ro sa hazing activities na yon at wala silang ginawa na dapat pinahinto nila, gumawa sila mamamaro pang hindi maituloy, kasabwat na pala. Ganun pala ang ibig sabihin sa hazing noon. Ang mga kapagsabi ho nito na na-expose sila sa danger, ito pong player ngayon ng Meralco na si Aaron Black. Kung matatandaan po natin, itong si Aaron Black ay anak po ito ng coach na Meralco na si Norman Black. Naging coach nga po ng Ateneo din. Kasi nung nagkaroon po sila ng team activities, dyan din po sa Aurora, na kung saan na napasabak sila dito sa matitinding mga alon na nakakatakot. Sabi niya, siya nga daw ng araw po ay muntik nang mamatay. Noong 2017, muntik na siya masama sa mga nalulunod. At buti na lang at yung ganyang coach ay na-save siya. So, ganun po kahirap talaga pala ang sali sa mga ganitong klaseng team building, pahirap ang mga ginagawa pa. Kaya, yun, hindi maiwasan na magsasampa ho ng demanda. Pero,
ano naman ang civil liability ng Ateneo? Kung pagpalagay natin, criminally liable itong si Ted Balwing, coach, at yung mga kasama pa sa coaching staff. Siguro meron sigurong civil liability itong paaralang Ateneo sapagkat ito pong si Rene Materbonia, ito po ay sigurado itong makukwalify ito sa PBA. At alam niyo naman, ang laki ng sweldo sa PBA. Pagpalagay mo, makapagtagal siya ng mga 5 years. Mga kontrata ho dyan, ang lalaki ng mga kontrata dyan. Pagpalagay natin sa isang taon, mga maan siya ng mga 5 million, ay times 5 yun yan, gano'ng kalaki yan. Yun ang pwedeng kinukumpito pag-determine kung magkano ang dapat bayaran. Yung kanyang productive years niya, nitong sa Materbonia, kasi nakita naman natin, nitong mga palarong pambansa, kung saan po siya naging most valuable player. At yun ang dahilan, kaya po siya kinuha ng Ateneo para maglaro. At marami rin nagsasabi na siya merong yung kanyang kalidad sa paglalaro ay para bang PBA material siya. Yun po ang pwede pong maging civil liability ng paaralang Ateneo. Tsaka yun, sa wakas inamin din ni Father yan na Pangulo po ng Ateneo yung kanilang kasalanan. Dahil nga po, humihingi siya ng tawad sa mga tao. So, yun po ang ang muling nangyari po sa Ateneo at abangan po natin uli ang mga mangyayari pa pagkat ito po ay evolving pong story dito. Patuloy po ito nag-e-evolve. Yung dito, narratives dito. So ngayon, pupunta naman po tayo dito sa impeachment. Sa Lunes po, July 6, itutuloy na po yung yung impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. 4 po ang articles of impeachment laban sa kanya na dapat niya sagutin to. Hindi lamang dapat na abogado lamang niya ang humarap dito. Kasi baka may mga dokumento rito na kinakailangan niyang patunayan kung totoo yun o hindi. At makikita rin sa itsura niya kung talaga siya ay nagsasabi ng totoo. Yung mga tinatawag natin mga demeanor o observations sa kanyang ginagawa. Kaya yun ang napagtanungan nga ho dito ay ano bang threshold ang dapat makuha kasi sa Constitution ho ay dapat daw makakuha ng 16 votes. Ito ay nakakasa ito sa 24 regular members. Sabi nila, paano pagka bumaba sa 24? Ngayon ho kasi, itong si Jingo Estrada ay nasa kulungan na po. Beyond the reach ng judicial authority. At itong si Bato naman ay patuloy na nagtatago. Paano sila magiging judge, makakapag-serve ng right decision kung wala sila personal nila? Pwede ba dumating na lang sila, boboto na lang sila doon? Mahirap po yun. At saka pa, may isa na namang senador ang napipintong ma-aresto. Baka next week na po yan. Ito pong si Senador Dante Marcoleta. So, bababa ng bababaho yan. At isa pa, baka malimutan ko na naman, ito pong itong kay Bongo, na wanted din po ng ICC. So, mababawasan po yan. Kaya, ngayon po, nalilito po ang tao. Pati po yung mga law expert. Kasi wala pa pong nangyaring ganito .
Wala pa akong president na ganito na bumaba po yung number ng ating mga senador. Kasi nung ginawa po ang ating 1987 Constitution, hindi naisipan ng mga constitutionalist natin na may mababawasan na magkakaroon pa ng maraming kaso ito mga nakaupong senador. Hindi nila na-anticipate na mababawasan po ang mga nakaupong senador. So, 4. Sabi nga nila, dapat may babayan sapagkat paano, kunyari, sa 24 na yan, siyam dyan ng, for purposes of argument lang, kunyari, siyam dyan ng hindi makapag-participate. So, ibig sabihin, 15 na lang, 15 dapat 16. So, bago pala magsimula, absuelto na kagad yung i-impeach nila. Kaya dapat maging open ang ating pananaw dito, lalo na po yung mga re-render ng desisyon kung ano ba talaga ang benchmark, ano ba ang tamang numero pag nagbotohan po. Kasi sa ngayon walang pwedeng makapagbigay ng walang nasa posisyon ang pwedeng magbigay ng kung anong tamang threshold, either sa executive, kasi ang executive naman taga-implement lang yan kung anong mga batas. Ang legislative naman, gumagawa ng batas. At sila yung, sa ngayon sa impeachment, sila yung prosecution. Sila nasa prosecution team, kumbaga sa sila po ang mga piskal. At sa judiciary naman, ang pwede lamang pong magbigay dito ng desisyon ay ang Korte Suprema, ang kataas-taasan. Pero, may limitasyon din po ang ating Supreme Court sapagkat dahil sa tinatawag natin separations of power, ang legislative, ang function niyan, at ang Senate ay gumawa ng batas. At ang executive, tulad ng binanggit ko kanina, ay taga-implement. At ang judiciary, magsasabi kung constitutional lawful ang ginawa o hindi. Ang Supreme Court po, ay namang sala ng hukuman, ay hindi po sila pwede magbigay ng opinion. Hindi po ito Department of Justice na under po ng executive. Ang pwede lang po magbigay to interpret the law is the Supreme Court. Kaya lang ang problema, yun nga, tulad ng binanggit ko kanina, hindi pwede magbigay ng desisyon sa ngayon kasi ngayon, ruling pa lang nila, opinion pa lang ang pwedeng kunin Kasi wala pang nangyayaring actual controversy. Wala pang nakasalang sa husgado. Mangyayari po lamang yan kapag ka nagkaroon na ng botohan. At ang botohan na yan, baka nga sinasabi natin na pag-usapan natin na bumaba na sa 24. Kunyari, 24, dapat ang ano niyan, hindi na 16. Bumaba pa dapat sa 16, baka 15, 14 o 13. Yan ang magiging desisyon. Kaya nga lang, huli na yun. Kahit magkakaroon po ng paghahatol na hindi pa nalaman kung anong threshold. So, ang magdidesisyon pa ito, ang tempa natin ng desisyon ng Supreme Court kasi kung sino man po margabyado rito, most likely, baka itong si Vice President Sara, umakyat po sa Supreme Court to questionin. Ang maaari niya sabihin na nakalagay sa ating 1987 Constitution na dapat 24. Wala naman sinasabi sa Constitution kung mababawasan o hindi. Dapat all members, which when you say all members, 24 elected senator yan. Walang sinasabi niya na itong kondisyon, itong mangyayari. Kaya napakawala pong katapusan. Very highly debatable po ang mga pangyayari niyan. Wala pa akong makakapagsabi. Ngayon, nung simula na po itong mga impeachment, na pumunta po itong mga nagkaroon po ng preliminary conference, itong prosecution, tsaka itong mga defense, nakita po sila at pinag-isapan po, nagkaroon po ng mga tinatawag natin ng mga pag-uusap upang maging smooth, madali
at maiwasan ang mga hindi malalabong bagay. Kasi tulad po kunyari, ang pagsasaanuhan doon, kanilang pag-anuhan nila na anong taon ba naging Vice President si Sara at naging DepEd Secretary siya. So, hindi na dapat pagtalunan ho yan. Given na yan. Assumption na yan. At sinasabi rin ho doon na example na ilang witness ba ang dapat na dalahin ay pe-present ng magkabilang panig. At pwede rin sila maglagay ng mga witness na hindi na nila sinubmit, provided may mga 3 or 5 days muna nila ibibigay muna to sa Senate as an impeachment court. But matagal na pag-uusap po yun. Pero natapos na po at sa Lunes na, July 6 na po ang simula. At isa pa po lang naging sentro ng usapan ay kung sino po ang tatayong presiding officer. Kasi kung papansin natin, ng mga nakaraang impeachment na si ERAP na ang Pangulo natin, ang ano po, ang siyang ang subject na impeachment, ang tumayo po dyan na presiding pareho yung Chief Justice at ang Senate President na si Nini Pimentel. Sa Vice President na sinasabi lang po kung sino po i-designate, na assumption naman na most likely itong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Kasi naging usap-usapan din kasi noon na baka si Senator Escudero. Pero may lamat po yung kay Senator Escudero sapagkat kahit na siya is abogado, may karanasan sa mga ganitong usapan, meron naman pong mga question of integrity. Kasi kung matatandaan po natin, noong nakaraang impeachment noong 2025, nang may submit na po ng impeachment court yung articles ng prosecution team, yung articles of incorporation sa Senate na dapat trial shall forthwith proceeds. Hindi po ginawa yun ni dating Senate President si Escudero. Sabi niya, hindi raw umabot sa oras at mag-i-eleksyon na. So ngayon, nung natapos na eleksyon, hindi na naman sinimulan. Kasi mayroon daw violation. So sa pangunguna ho niya yan. Kaya parang hindi magiging maganda dahil po siya magiging presiding sa proceeding na nanggaling po siya sa kabila, tumawid lang po siya sa kabilang kampo po siya. Dati po siya sa majority sila dati. Sa 13 sila majority. Ngayon lang po, nung lumipat na siya, nag-majority na siya. Nag-iba na po ang kanyang karakter. Kaya, yun, napabalitan baka siya umupo. Pero, sa lumalabas sa mga nababasa natin sa payagan, napapanood natin sa television, mukhang si Senator Sherwin Gatchalian po ang umupo dahil siya po ang presiding officer at Senate President. Nagtataka nga lang po ako kung bakit hindi si Senator Pangilinan, na alam naman natin, veteranong senator na yan, marami rin mga impeachment proceedings din ng kanyang ginampanan. Sana siya dapat ang ideal. Sayang, hindi siya. Pero palagay ko, aalalayan din siguro siya ng mga si Senator Sherwin, kahit na hindi abogado, marahil ay babaka pa naman siya ng mga kasama niya sa majority senator.
Ngayon, ang napansin ko lamang dito sa line-up ng mga prosecution team, yung isa palang kasapi dito na yung congressman ng Bukidnon na si Kate Flores, although siya ay member ng impeachment team, nasa prosecution siya, o fiscal siya siya maglalatag at mag-uusig kay VP Sara, nung po nagkaroon ng bilangan, kung siya ba ay papayag maging na bumoto para sa pag-i-impeach kay VP Sara. Hindi po siya bumoto. Ang ginawa po niya ay nag-stay neutral, abstains po siya. Kaya bakit ganoon ako nagtataka? Tapos, ano siya, prosecutor. Kasi pagkakalang pa ikaw prosecutor, dapat passionate ka rito, alam mo ang issue, talaga ipaglalaban mo. Yun ang nakakapagtaka. Sabi raw niya dahil ire-represent daw niya ang Bukidnon, ganun daw sentimiento ng kanyang tao. Pero kahit na damirpak na ikaw ang pinadala, ikaw binibigyan ng authority ng yung mga nasasakupan ang mag-represent sa kanila, kaya nga tinatawag kang member of the House of Representatives. You represent the interest of your people, the sentiment. At isa pa rin po na napansin ko na yung isang congresswoman din doon na asawa po ng ating senador na tinutukoy ko po itong misis po ni Senator Subiri ay abstain din po. Yan po, mayroon itong paliwanag natin. Pwede rin siguro yung kasi yung kanyang kasama naman, dapat wag magpakita dahil hindi naman sa prosecution Impartial judge siya dapat. Kaya, naalala ko tuloy itong ating kinikilalang isang senador na talaga namang kahit na hindi siya naging abogado, kanya magandang kanyang pananaw sa ganito mga impeachment proceedings. Sabi niya, noon na bilang Senate sinabing senator at senator judges, ang ginagawa ay lamang po talaga ng isang senador ay makinig sa mga ilalatag na ebidensya ng prosecution. At ang pagpe-present po ng oral argument ng mga witnesses dito. Kasi pagka nagkaroon po ng hearing dito, magkakaroon po dito ng mga subpoena ad testificandum. Oral, magsasalay witness, tsaka subpoena duces tecum. Ang ibig sabihin, kailangan i-produce po yung mga dokumento. So, kung hindi ko lang kaliwanagan at merong gustong ipunto, ang bawat isang kasapi na senator judges ay siya po ay may malaya makapagtanong po for clarificatory. Bawal po tinatawag natin mga misleading, yung answerable na yes or no, napapunta talaga sa yes o papunta naman sa no, bawal po yun. Pati po sa korte. Kasi para bang binibigyan mo na ng tip, ikaw na ang nagpapalabas kung ano dapat isagot. Bawal mo yun. Kaya, napakaganda ho nitong ating masasaksihan. Sa Lunes, na nagkataon pa naman na baka sa susunod na linggo, starting Monday, which is July 6, baka dyan na rin i-implement itong arrest
kay Senator Rodante Marcoleta. Sabi nung mga organizer ng Iglesia ni Cristo, sabi nila na sila raw ay nagkaroon ng protesta para ipanawagan daw po na walang selective justice. Kung ano daw ang batas, dapat sundin po. At walang pinipili. Eh sabi nila, para daw pinag-iinitan itong si Rodante Marcoleta. Bakit daw siya inuna? Eh marami naman daw pong dapat na unahin pa. Dahil dito sa flood control, eh marami na, mag-iisang taon na ngayon, eh marami yung mga congressman at mga senator at iba pang mga empleyado ng DPW sa dapat po nakasalang, dapat imbestigahan na eh hindi pa raw po nauumpisahan. Eh bakit daw si Senator Rodante Marcoleta ay hindi po naman dapat ganyan ang gawin natin? Ibig sabihin man, porket may kaso sa lugar na to, hindi na natin pagbibigyan dahil mas maraming kaso sa kabila. Eh kung nagkaroon po ng kaso na to, dapat ano yun natin niya, wala tayong titingnan niya, we should not bend the law. Sapagkat ang katungkulan po ng ombudsman, kung ano man po sa tingin nila, na kahit na po walang nagpapile na tao na kasuhan by motu proprio, by their own initiative, pwede po silang magkaso sa sarili na kahit na po walang nag-i-initiate po ng mga kasong ito. Kasi ang pinanggalingan po ng kasong ito ay noon pong dati po kasi siyang dating senador, si Senador Rodante Marcoleta, bago po siya naging isang senador, siya po noon ay naging isang party list congressman ng Sagip party list. During that time tumanggap nung December o November 2025, tumanggap daw siya ng donasyon sa 3 tao kay dating Congressman Defensor Espiritu at Biray na nagkakahalaga po ng 75 million. Ang pahayag na ito ang naghatid kay Rodante Marcoleta na magkaroon po ng kaso sapagkat sa istasyon po ng Net 25 yata o SMNI, sinabi niya tumanggap siya ng ganong halaga. Eh alam po naman natin na tulad po ng isda ay nauhuli po sa sarili nitong bunganga. Wala naman nagtatanong sa kanya, wala nag-aakusa sa kanya nung panahon na yun. Batat inamin niya, sabi niya, tumanggap siya ng talagang 75 million. Na hindi naman pumasok sa salin niya. Noon nga ano ba siya, na-clear pa siya ng COMELEC noon. Sabi nga noon ni dating ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, sabi niya, na-decriminalize na pala daw yung hindi pagsasabi kung tumanggap ka ng donasyon. Doon sa context na election law. Eh iba po naman itong sa batas na ginagamit ngayon. Sapagkat
sa kaso po niya na inihalin po kay Senator Dante Marcolita sa PD46 po nung panahon po ng ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa Ferdinand Marcos Jr. Nag-isis po sila ng isang batas na PD46 na kung saan kapag ka ang isang elected official ay tumanggap ng salapi o in-kind, ang pagtanggap at ang pagbibigay po ay kinukonsider pong labag sa batas, violation. At sa sa revised penal code, pag ikaw ay tumanggap na walang sinasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin, ang tawag po dyan ay indirect bribery. At pagka naman ikaw binigyan dahil meron sa iyong pagagawa, siguro pabursa nagbigay na mga transaksyon sa nasasakupan mo, ito tawag po natin na direct bribery. At ito po ay sumampa sa kasong plunder sapagkat umabot po mahigit 50 million. Ang threshold po kasi ng plunder is more than 50 million. 75 million po ito ngayon. At isa pa rin po, at sinasabi rin po sa ating batas, sa Republic Act, titinan po natin ating rito. Sa isang Republic Act po na batas na ginawa po, 6713 pa yung titinan ko po sa ating 6713, titinan ko lang po itong ating reference natin dito. Sa 1379, na kapag ka ikaw ay mayroong ill-gotten wealth o hindi may pagliwanag na yaman, yan po ay labag sa batas at yan po ay kinukumpiska. Kaya yun po ang naging dahilan kung kaya po ang ating ombudsman sa pangunguna po ni Ombudsman Boying Rimulya nag-file po ng kaso sa Sandigan Bayan. Alam nyo, hindi po final ang Sandigan Bayan. Sila lang po ang nagre-recommenda ng kaso prosecution na sa tulong ng Department of Justice. It is up to the court, which is Sandigan Bayan, to determine kung meron nga palang basis ang paglalabas ng warrant of arrest. At pag ito po ay naglabas, ito po ay non-bailable. Ibig sabihin, hindi po pwedeng makapagpiyansa para makalabas temporary habang dinidinig ang kaso. Sa loob ka muna habang dinidinig. Tatapusin muna ang kaso kung ikaw ba ay makakalaya. O, makukonvict. Pero, nang uupo na po bilang ombudsman, itong si Ombudsman Boying Rimulya, ay tinas po niya ang threshold. Ibig sabihin yung hurdle, tinas na niya ang pamantayan. Kung dati 50-50, ang ibig sabihin po niyan is probable cause, maaring manalo, 50-50, maaring hindi. Kasi pagka po noon, sa piskal, pag may nagreklamo pong krimen sa piskal, pag-aaralan po ng piskal yan. Depende po sa pag-aaral ng piskal, sa assumption ng piskal sa kanyang pag-aaral, kung sa tingin niya iba, 50-50, iba 50%, 50, pwede na ito, isang pa. Magpapalo siya ng information sa korte para doon na po dinggin
sa korte. Ngayon po, ito po ay itinaas na po na sinakop din po, hindi naman po sa Department of Justice hanggang sa Ombudsman na po. Kasi kung matatandaan natin, si Ombudsman Boying Rimulya ay dati pong Secretary ng Justice. Unang in-apply ng threshold sa Department of Justice na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, more than sa 50% na yan. Yung dati, sinasabi niya na probable cause, maring manalo, hindi 50-50. Ngayon po, reasonable certainty of conviction, more than sa 50, maring 60 or 70. Reasonable certainty of conviction na malaki ang pag-asang manalo na. Ganyan po ang apply ni Ombudsman Rimulya sa sa Ombudsman. Kaya nagtagal po ito. Sapagkat alam niyo naman na hindi po basta-basta ang pagpapailo ng kaso. Makikis build up ka riyan. Marami kang pag-aaralan. Sapagkat alam mo na yung mga naakukusahan ng ganitong klase krimen ay hindi po mga basta-bastang tao. Ang mga taong ito na inaakusahan po ng ganitong klase ay mga may kapangyarihan po. Doon binanggit ko nga kanina, nagkaroon nga ng rally dahil kay Marcoleta INK, suporta, makapangyarihan po yan. Ngayon, may pera po ito. Talaga po gumagasta sa mga ito, kumuha ito magagaling na law office. Kaya dapat mong pag-aralan ito mabuti ng mga abogado po ng ombudsman. Hindi po basta-basta rito na isasabit na lang nila, mapapahiya po sila rito. At pag sinabit po nila ito sa Sandigan Bayan na narapol na po, sigurado mo may bibigyan ito ng warrant of arrest. Na ganyan po nangyari kay Senator Jinggoy Estrada nung ipinasa na po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso. Naglabas po kagad ng warrant of arrest. Kaya yan po, hindi po basta-basta ang pagpapile po ng kaso sapagkat alam nyo, napakahirap po talagang patunayan ng isang krimen. Kasi meron tayong tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Sa Tagalog, ito po tinatawag na walang dudang pag-aalinlangan. Proof beyond reasonable doubt. Na meron po tayo tinatawag ng mga quantum of evidence. Quantum of evidence nga po na proof beyond reasonable doubt. Pari sa civil ay substantial evidence o sa administrative preponderance of evidence. Pero pagdating sa po ng criminal aspect na pinasa po sa ombudsman, pinasa sa Sandigan, ito po ay proof beyond reasonable doubt. Kung i-imagine natin, ano ba itong proof beyond reasonable doubt? Kung tayo po ay nanonood ng sine, makikita po natin yung malaking lona. Imagine natin na ito po ay pintura kulay puting-puti. Puting-puti po yan. Ngayon, pag nag-akusa po ang piskal o ang Department of Justice o prosecutor ng ombudsman, dapat mapatunayan na walang makikitang itim doon sa puting telang yun. Yun po sinasabi na proof beyond reasonable, walang dudang pag-aalinlangan sapagkat pag meron po dyan nakita, kahit na maliit na itim, ma-acquit po ang inaakusahan. Ganyan po kahirap
ang pagpapile po ng kaso. Pero sa ginawang ito ngayon po ni Boying Rimulya, itinaas na po niya ang threshold. Kaya ganun po ang nangyari. Tulad sinabi ko nga na ang isda ay nauhuli sa sarili nitong bunganga. Ganun din ang inaakusa kay Sara Duterte na sinabi niya na naging impeachable offense yung pagtatangka niya sa buhay ni Pangulong BBM sa asawa niyang si Lisa Raneta Marcos at si dating Speaker Romualdez na kumuha na ako ng papatay sa iyo pag ako namatay, which is great threat. No joke, no joke. Ganun po. At ganun din po nangyari sa kanyang ama sa Hague. Sapagkat yung mga sinasabi po niya na record po sa video niyo po ginagamit ng ICC sa ngayon, sinasabi niya na kill, 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 kill. Yun. Ang ilang aking komentaryo lang, napansin ko, ito palang grupo nitong Donald Duterte, totoo pala talaga parang sumpa pala talaga tumatalab yan. Kung matatandaan po natin na si Pangulong Bongbong po ay si Pangulong Duterte ay minura po niya ng Panginoon Diyos. Isang tanong pati niya sa Davao, sabi niya, ang Diyos nyo ay estupido at PI niya. At masakit pa, nagpalakpakan pa yung mga taga Davao. At pumasok din sa isipan ko ngayon na hindi ito nakalagay sa Bible, what of Bible scripture. Nabasa ko na sa mga Greek mythology na sinasabi doon na to whom God wished to destroy, they first make mad of them. Uulitin ko, sinabi ho doon na to whom God wished to destroy, they first make mad of them. Pag ikaw raw po ay i-destroy, wawasakin ka ng Diyos sa Greek, gagawin ka muna luko-luko. Ganun na po nangyari kay Duterte sa kanyang anak at sa kanyang mga kalyado, nagkaluko-luko na ho sila ngayon. Nasaan na si Kibuloy? Nasaan na si Roque? Nasaan na si Bato? Yung mga senador na kumampi sa kanya, sila Jinggoy. Pinagtatawanan na ho sila. Yun nga ho, yun ang sinasabi ko. Kaya, yun ang dahilan, kaya po nagkaroon ng rally itong Iglesia ni Cristo sapagkat, ewan ko, masyado nilang mahal na mahal po itong si, Dante Marcoleta. Nagbigay sila ng instruction para umaten. Una, dito muna sa Quezon City, wala pala itong permit. Nakakuha lang bandang hapon. Pagkakalam ko, bago ka makakuha ng ganitong klaseng permit, kinakailangan apply ka muna between 3 to 5 days bago magsimula. Kumaw sila doon, nagsisimula na sila Bandang kalagit na unyata, lumabas ng rally nila, lumabas yung permit. Sobrang lakas. Tapos, lumipat po sila sa Manila. Kasi parang wala nangyari. Ang inaasahan nila noon, sabi nila, uulitin natin ng EDSA. Kung matatandaan po natin, ang EDSA po, wala po dong kulto. Wala po dong INK. Naging matagumpay po yan sapagkat yung mga binoto at mga tinangkilik at kinampanya ng mga INK, si Pangulong Marcos noon, na ama ni President BBM ngayon, at si Erap Estrada, yan po ay kinampanya nila. Pinabagsak ng EDSA. Sa EDSA po,
karamihan po niya yung mga Katolik at iba pong mga religious group, wala po diyang INK. Tapos sasabihin nila, kakanyayin nila, INK, ang kakanya nila, ang EDSA, wala naman silang contribution doon. Kaya hindi po sila pinansin po sila doon. So wala nangyari doon, nakita ko pa nga, palagi laman ito ng Facebook, mga social platform eh. Pag binuksan mo Facebook mo, kundi palaging yun ang laman eh. May nababasa pa po ako doon, nakalagay sabi nila, hindi kami aalis dito. Habang hindi bumababa si Bongbong. Ang gagaling, ano? Ito na ang simula. Nakita ko pa dyan, yung mga kung sino si mga dating mga general na yan. Na yung mga nananalangin para nagpalit ng administration pa makaupo si Sara. Walang pumasig kumaga sa nilangaw. Pinagtawanan lang sila. Kaya nung ako, nakakita ako, nung bibigay ako ng comment dito sa Facebook, sabi ko, magsiuwi na kayo. Walang mangyayari dyan. Ang nangyari nga lang, nakaabala doon sa mga tao magtatrabaho at mag-aaral. Ganun nga nangyari ho. Sapagkat pagkatapos ng 2 araw, hindi ko alam kung 2-3 araw, lumipat po ng Manila. Ayun, welcome ni Isko. At hindi lang ho yun. Kasi tama nga naman, hindi na kinakailangan ng permit pag ito po ay mga Freedom Park. Sa Manila po, 4 po ang Freedom Park. Ito po ang Liwasang Bonifacio. Ito po Plaza Miranda. Plaza Murioni sa Tondo. At Plaza Dilao dito sa Paco. Yan po hindi na kinakailangan umapply. Tama ho yun. Pero nakakapagtaka naman, bakit sinuspindi ang klase na walang tuloy na 1 araw na pag-aaral ang ating mga mag-aaral? Anong kinalaman yung mga nasa Blumentritt, Santa Mesa, San Andres, Paco, Singalong, at malalayong lugar sa Lutol? Yata, sumumata, para yatang lumalabas dito, parang sumisip-sip. Ito mga mayor na ito sa Iglesia ni Cristo, kasi alam nyo, pagka halalan po ang mga yan, maging lokal at nasyonal, lumalapit po yan sa Iglesia ni Cristo para humingi po ng boto. Yan po ang pinagbabasya kung sila nakipag-cooperate sila. Kaya po takot ang mga local official at mga national law. Ngayon ko masasabi na talaga palang dapat natin ipagmalaki itong si General Torre. Ito pala si General Torre ay isa pala itong dating Iglesia ni Cristo na tiniwalag lang. Bakit siya natiwalag? Sapagkat hinuli niya yung nagpapanggap na designated na Panginoon si Kibuloy. Hinuli niya na niya tinantanan sa Davao. Hinuli niya na ayaw na iglesia. Ang pagkakaalam ko. At yung pagkaka-aresto niya rin kay dating Pangulong Duterte. Ayaw po na iglesia. Hinya po ang kanyang ginawa. Sabi niya, okay lang, matanggal ako sa religion na ito. Basta mahalaga, sundin ko ang aking tungkulin. Yan ang mga tao may paninindigan. Ngayon, may mga nakaupo pa. Hindi ko na sabi sa may mga nakaupo pa sa PNP, mga iglesia pa rin Ang masasabi ko lang, tayo po, mga tao, ay binigyan po ng Panginoon Diyos ng katalinuhan. Binigyan tayo para natin malaman kung ano ang tama at mali. Nung ginawa po ng Panginoon Diyos ang tao, sabi niya kay Eva at Adan, binigyan niya po ng free will. Anong ebidensya binigyan niya ng free will? Sabi niya, wag lahat ng pagkain diyan ay pwede niyong kainin. Wag lamang yung manggagaling, yung prutas na magkakalit sa tree na ito, sa punong ito, the tree of the fruit of knowledge. Wag yan. So,
Binigyan sila ng kaisipan, freedom of choice. Hindi po sila ginawang robot. Pero ang ginawa nila, sinuway nila. Oh. Ang ibig sabihin nun, they were given knowledge, understanding, and discernment. Pinili nila Wag Kaya sabihin, ang point ko rito, binigyan tayo ng malayang pag-iisip kung anong susundin natin. Hindi po tayo ginawang robot. Ito, nangyari din sa isang kultong ito, na ang tingin sa mga kasapi nila ay mga sunod-sunod ng mga robot. Alam nyo, hirap intindihin sila. Itong kultong ito. Ipagpalagay po natin ganito. Ipagpalagay natin na ang bansang ito ay puro mga iglesia. So, ibig sabihin ba noon wala na tayong karapatan pumili ng ating magiging leader? Pagka wala tayong karapatan, wala na accountability, wala nang transparency, sila na lang, pwede nila ipagpatuloy kung dapat nilang gawin kasi hindi na sila uhusga sa kanilang ginagawa. Antayin na lang ba natin ang listahan ni Manalo na kung ano lumabas, iboboto natin? Asan ang binigay sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ano nating katalino kung anong tama at mali? Paano na yung commission election natin? Bababayan na lang ba natin? At maging tama ba naman mga binoto nila? Karamihan naman sa mga binoto nila. At inihanda nilang mga eleksyon, puro mga dating presidente. Ito ni GMA, si ERAP, at sino-sino pa po mga naging corrupt din. Kung sana kung ideal yung kanilang hindi rin po Kaya nakakaawa po ang bawat isang mga kasapi niyan. Natakot sila, baka sila mawala. Doon daw sa kawan. Huwag mo ba'y matakot? Matakot kayo sa sarili nating pag-iisip. Yun na nga po, sa Bible nga si Abraham nga ay binigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon Diyos makipag-argumento sa kanya kasi sabi niya, Panginoon, kung gugunawin mong Sodom and Gomorrah, wag naman. Kapag may mga hindi lang pulat na makasalanan dito, may mga matitino po rito. Paano naman po yung mga matitino, madadamay po sila? Nakinig po sa kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, binigyan talaga ng kaisipan. Binigyan po siya ng kaisipan talaga na malaman kung anong tama at mali at argumento niya. Ikaw talaga nakakalungkot. Hindi po yung ginagamit itong religious sect na ito. Buti na lamang, tayo po ay kasapi po sa malaking reliyon. Meron pong freedom of choice ang Romano Katoliko. At yun nga rin po, kasama rin po rito ang mga independent church. At iba po mga religion din po. Na binibigyan sila pagkakataong pumili ng kanilang uugit sa kanilang pamahalaan. At yun na nga, napansin ko rin, sa sobrang takot ng mga itong mga local official, maging nasyonal, binibigyan sila ng pagkakataon din pumili ng mga ng mga mamumuno po ng pulisya at NBI. Yung dati po nakaupo hindi po ito si Director Matibag, hindi yata ito iglesia, pero yung mga dati po, mga iglesia. At yung mga nakaupo rin po sa PNP ngayon, mga iglesia po dyan, ang iba, ayaw ko na po sabihin kung sino-sino man na matataas na huyo. Sabi talaga, binibigyan sila ng ng konsiderasyon considering na ang populasyon po ng iglesia ay 2.6 million. Ay 2.6% lamang ng population po dito sa ating bansa. Pero parang very powerful sila Kayang diktahan po ang ating pamahalaan. Takot na takot. So, alam nila kung paano nilang gagamitin. May tinatawag po tayo na separation of state and church. Saan makikita ito? Makikita po ito sa ating konstitusyon.
Separation of church and state. At sa Biblia din po. Sabi nga, ni Kristo, sa Bible verse, binanggit niya, give unto Caesar which is to Caesar, and give to God what is to God, and give unto Caesar what is to Caesar. Ay, sabi po, ang Panginoon Diyos po, yan po sumasakop po ng pananampalataya, religious activity. At ang pamahalang po naman, ang nire-represent naman ni Julius Caesar, siya pong Roman governor, siya pong sa government, sa pamamahala po. Hindi po natin pwedeng pagsamahin ang reliyon at ang namamahala po ng simbahan. Na ganun po nangyari sa atin noong pong panahon ng mga Kastila, na kung saan inabuso po tayo ng mga Kastila. Nung hawak na nila ang pamahalaan, tapos pati pa religious, hawak pa rin nila, kaya wala silang walang masama sa kanila, puro tama ng tama. Kaya naabuso nila, marami silang nakamkam ng mga lupa, yung mga prior land. Nakakaawa itong mga kababayan natin, para lang doon makapasok sa langit, nagbigay ng mga lupa. Yung mga lupa yun, na napakalalaki ho, hanggang ngayon marami pa rin. So, sinasabi din po, dito sa ating constitution, sa ating batas, na mayroong separation. Kumbaga po sa magkapitbahay, mayroong pong posting na mamagitan sa dalawa. At huwag kang pokro sa posting ng kabila at ganun din ang kabila. Igalang mo ang pagtuturo ng simbahan, ay galang mo rin ang panunungkulan ng pamahalaan. Po, ang pamahalaan po, may pinatawag tayo ng secular activity. Yun po ang pagbibigay po ng proteksyon, peace and order, kabuhayan, social justice, sa mga tao po kanyang pinaglilingkuran. At ang simbahan po naman, para naman po ang patatagin ng ating moral value, paniniwala sa Panginoon. Yun po ang dapat, huwag din tayo pipilitin ng ating pamahalaan maniwala sa sinasabi ng reliyon, na hindi po pwede magtayo ang simbahan natin ng isang reliyon. State sponsor. At hindi rin pwede tayo maglabas ng salapi, ng pera, para lamang i-finance ang activities po ng particular na simbahan. Bawal po yan. Maring sa taxation, nakakalusot sila. Hindi sila napagbabayad ng tax. Pagka ang ginagamit na property, katulad po sa magbalagay natin sa UST, ang ginagamit ilang property ay wala pong kinalaman naman sa pagpapatupad ng reliyon, kundi sa related business sila. Kaya na-extend po sila sa mga taxation sa mga lupa po. Kaya tayo naman ay hindi tayo pwedeng pilitin ng reliyon na tanggapin ang kanilang paniniwala. Malaya po tayo, sapagkat sabi ko nga binigyan tayo ng kaisipan ng ating Panginoon sa piliin kung ano ang tama at mali. Hindi po tayo ginawang robot. So dapat wala magko-crossover ang isa. Sapagkat yan po tinatawag nating kapitbahay. Sapagkat katulad ko po, isang pader lang po kami na mamagitan sa amin ng aking kapitbahay. Gagalangan po kami, nagre-respetuhan kami. Ang ganda lang po ako doon sa simente, itinakda namin boundary. Ganon din po siya. Nagre-respetuhan kami. Kung ano ang ginagawa ng simbahan, pabayaan na natin sila. At kung ginagawa ng pamamahalaan, sa pag-govern sa atin, pabayaan natin sila. Kung makikita po, sasabihin itong yung spokesman nila, si Brother Sabalya, na kayong pamahalaan ay hindi tama ang inyong pamamalakad sa hustisya. Bakit si Brother Senator Dante Macaconeta ang inyong inuuna? Wala ko kayong karapatan, sabihan ko kung sino una po ng ombudsman.
Hindi porket iglesia siya, ay libre na siya. Meron tayong dapat na sinusunod. Matagal na nga binild up yan eh. Parang pinalalabas niya kayong above the law, double standard naman ho yan. Kayo may mga nagkaso rin kayo yung si Iran, yung si Kay Eduardo, di ba tinasuhan niya kanyang ina? At yung mga kapatid niya? Kaya gustong-gusto nila, hawak nila ang PNP tsaka NBI. Hindi naman kayo mga santo. Kaya sinasabi ko, sa mga kasapi, tayo po ay binigyan ng kaisipan. Hindi po tayo ginawang robot. Yan po ang pinangmalagang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo nahiwalay sa ibang klaseng, sa mga hayop. Sapagkat po mga hayop ay wala pong binigyan ng pagkakataon para po silang makapag-isip. Kahit na po ang mga tao ay makahayop ang isipan, ay binigyan pa rin sila ng kapabilidad mag-isip. Ganyan po ang pagkakaiba po ng tao sa hayop. Ang tao po ay binigyan ng pagkakataon na timbangin kung anong tama at mali. Kaya, ganun din po tayo. Nirerespeto po natin ang tao kung nirerespeto niya rin po sarili niya. Paano may nirerespeto isang tao kung siya mismo hindi niya nirerespeto? Yun nga lang po, may mga kaibigan nga lang tayo na nasa kabila rin, mga membro ng kasapian nila na mabait din naman, kaya nga lang naaawa ako sa kanila. Naaawa ako sa kanila. Sapagkat parang sila'y nakakulong sila. Sa isang araw lang para makalabas. Ang makakalabas na sa kanila yung kanilang yung kanilang kaisipan. Sabi, the truth shall set you free. Ang katotohanan ay nasa sa iyo. Hindi ito nabibili. Hindi ito pag-iisip mo lang, ikaw na mismo ang may control sa katotohanan. The truth shall set you free. Katulad din po ito ng mga DDS. Yung kanilang puon nasa hig na, pero bilib na bilib pa rin sila. Kaya nga nagtatanong nga ako, bakit gano'n ang ating bayan? Kaya kung Panginoon Diyos, paano naman ba ito ginawa mo sa mga Pilipino? Nakulang sa pag-iisip. Ito po, bago po matapos, nakalimutan ko po rin po sana i-discuss dito na mababa at pagpapatuloy ko na rin po. Ito po mga isyu sa ating mga kabataan. Napakarami pong problema at bigla po lumabas ang mga isyu ito. Nakakalungkot. Lahat ng balita, pag ako manonood ng TV, ay puro po tungkol dito sa mga kabataan na nagkakaroon ng mga problema. Ang dami po. Yan po ay masusi ko pong bibigyan ng atensyon sa susunod nating pagkikita sa Sabado po. At muli po, at maraming salamat sa inyong muli yung pakikinig at sana makita-kita tayo at God bless us all. Maraming salamat po. Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol.